Hello po. Hello po, ayan. Hello. Do you think is the most beautiful celebrity in the Philippines? Catherine, I feel like she's just like such a woman now. Yeah. And she talks so well. She's so graceful. Like I learned from her when I listen to her. Catherine Bernardo po kasi very Filipina talaga. Catherine Bernardo. Kasi since nung maliit pa lang si Catherine Bernardo, hindi siya nagpa-level up ng face. Simple ng mukha niya. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, si Ma'am Catherine po ay may napipicture sa kanya na isang fan, no? Tapos tingnan nyo, sobrang kamukha niya mga kasombrero, si Miyuki Justin. Sobrang ganda, no? Yung mga tao tuloy ay parang nalito, parang magkamukha na sila mga kasombrero. Sabi dito sa kanyang POV, ay you finally saw your ultimate girl crush since elementary. So grabe, no? Parang pwede ring artista itong si Miyuki mga kasombreros. Parang meron yata siyang Japanese na bloodline. Kung kaya yung kanyang pangalan po ay Japanese din po. And then ito si Sir Alden. So mga remaining videos at saka pictures nito mga kasombreros dun sa Korea nga po, no? And malamang nasa Pilipinas na siya mga kasombreros. So yung isa dito na nakakatuwa kasi yung isang fan ay binigyan siya ng ano, no, parang popcorn yata ito. Sabi niya dito isang Pilipina sa Korea na gusto niya makita sana si Tom Cruise, no, sa pelikulang Mission Impossible The Final Reckoning after ng kanyang work, pero mas pogi yung nakita ko sabi niya kasi si Alden yung kanya nakita mga kasombreros, tapos binigyan siya ng ano. So sobrang dito, sobrang bait at saka approachable pa rin Sir Alden mga kasombreros. Sabi niya dito, uy, tapos binigyan siya ng popcorn mga kasombreros. So sobrang kulit lang. And then nagfanboy, no, naging fanboy mga kasombreros si Pops Alden ng mga stars or mga actors and actresses ng Mission Impossible The Final Reckoning. So itong babae mga kasombreros ay si Hayley Atwell. Tapos yung parang black yata dito na American ay si Charles Parnell mga kasombreros, no? Tapos yung isa pang cast dito ay itong medyo matanda mga kasombreros, no? Alam ko sikat din ito. Ang pangalan nito ay, if I'm not mistaken, hindi ito si Nick Offerman, eh. No, hindi ito si Nick Offerman mga kasombreros. Na-cast ng Mission Impossible The Final Reckoning mga kasombreros. So ayun, tapos My Day din nakapagpapirma na, no, nag-fan signing si Pops Alden mga kasombreros sa kanya mga idols. And then ito, no, sobrang kulit. Kasi parang random people na tinanong sila kung sino yung pinakamagandang artista sa Pilipinas mga kasombreros, and si Ma'am Catherine ang kanilang napili kasi sabi ng isa dito ay very natural, tsaka kapag nagsasalita si Ma'am Catherine ay nakaka-learn ka sa kanya kasi nga very eloquent at tsaka napakaganda ng communication skill ni Ma'am Catherine. Tapos Pilipina daw siya, no, ever since na nung bata pa, no, parang walang gaanong retoke talaga mga kasombreros, or walang retoke na ginawa sa kanya. And then ito, si Pops Alden ay nag-Instagram story ng kanyang Rolex yata ito na relo mga kasombreros. So Studio.24C, 24 karat, something like that. Grabe, no? 24 karat, nung mahal-mahal nito mga kasombreros. Pero correct me if I'm wrong po, baka hindi ito, no, kasi 24C dapat K ang carat, no? Pero C carat pwede rin po. So kulay blue mga kasombreros. And then ito, nag-post siya ng kanyang let's go, ng kanyang maging outfit or damit mga kasombreros sa Lights Camera Run. By the way, birthday ko po today. Isingin ko talaga, no, May 9, tapos so 2 araw na lang yung countdown. May 11 ay fun run na niya mga kasombreros. So dalawang t-shirts, no, numbers na 16213 at saka 16196 ang kanyang damit mga kasombreros, na nakalagay dito, let's go, sabi nga ni Pops Alden. So and then ito, hindi ko to last item. So ito muna. So yung McDonald's sa Binyan ay sila, no, dito, parang ngayong araw meron silang Pokemon Collectimall
na promo, no, sa kanilang branch po doon, mga kasombreros. So parang mga Pokemon items kapag siguro bumili ka doon, or may mga meron kang mga items na makukuha, mga kasombreros, or libre nila. And then ito, sobrang kulit nito, tinuruan ni Pops Alden ng parang heart sign si Tom Cruise, mga kasombreros. So medyo mas matangkad pa si Pops Alden sa kanya, no? Napansin ko talaga ito. And then the last one ay ito, no? Nirepost lang ng isang Kathleen fan, si Ma'am Catherine, bilang graduate, mga kasombreros. Chandria Bernardo Fulkerson nakalagay na pangalan. Kaya Ma'am Catherine, mga kasombreros. So actually that is it na sa ating Kathleen items. Sana po ay pangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay sobrang ganda po nito. Aklat ng Buhay. Revelation 20 verse 15, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Medyo doctrinal, wag po tayong matakot, mga kasombreros, kasi this one speaks about heaven and hell. So ang sinasabi dito na written in the book of life, so as a sort of introduction actually, or background, ang lahat ng mga taong ang pangalan ay hindi makikita doon sa aklat ng buhay na ito, mga kasombreros, ay itatapon po, no, sa naglalagablab at saka walang katapusang apoy sa impyerno. So written in the book of life, ang sinasabi po dito, yung mga nakalista lang, yung mga nagpatuloy na continued faithful, mga kasombreros, hanggang sa kanilang kamatayan, ang isusulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So sila po ay kapag nakalista ang pangalan mo kasi dito, ay ibig sabihin po nun, pasok ka sa heaven. Kapag hindi nakalista dito at hindi natagpuan, mga kasombreros, na sabi dito not found written in the book of life, ibig sabihin po nito ay tatapon kayo sa impyerno. So it's either heaven or hell lamang po, no? Wala pong purgatory. So lahat ng pangalan, okay, whether you are a public registers, hindi ka citizens ng hindi ka nakarehistro sa mundong ito, hindi ka botante, for example, kahit na ordinaryo ka man, kahit na ikaw ay isang kilalang politicians, for example, or celebrity, for example, or influencer ka dito sa mundong ito, kahit na ordinaryong tao ka lang mula sa bundok, mula sa city, mula sa urban or suburban, so lahat po, mga kasombreros, ay magkakaroon po doon ng evaluation. So sabi dito, all whose names were not found in the public registers, who either were not citizens or whose names had been erased from those registers because of crimes against the state, could claim none of those emoluments or privileges which belonged to the citizens. So those who either did not belong to the new and spiritual Jerusalem, or who had forfeited their rights and privileges by sin, and had died in that state, were cast into the lake of fire. So yung mga taong hindi na natiling tapat, no, or faithful sa Panginoon hanggang sa kanilang kamatayan, ay hindi po ililistahan, no, or hindi masusulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. So this is the way in which God at the day of judgment will proceed with sinners and apostates. Reader, see that thy name be written in the sacred register. So meron kasing registration, mga kasombreros. Kumbaga pa dito, di ba, sa pagbutante ka or kung boboto ka, kailangan kang makapag-register, mga kasombreros. So doon po sa langit, para makapasok ka sa heaven, kailangan matatagpuan ang iyong pangalan makasulat dito sa aklat ng buhay na ito, mga kasombreros. This is very important and crucial. Bihira lang siguro ang mga taong nakaalam nito, no, kapag hindi tayo nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos direct from the Bible, ay hindi natin ito marinig, itong aklat ng buhay. So yes, tama po, no? You heard it right. Kapag hindi po nakalista ang ating pangalan sa aklat ng buhay, so paano ba natin ito masisigurado na nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Unang-una, tanggapin natin si Jesus Christ as Lord and Savior and Master and the Redeemer ng ating buhay. And then pangalawa, we should live by faith in Him. So kapag tayo po ay may pananampalataya, so nakikita din sa gawa natin, nakikita sa ating mga pananalita, the way we talk, the way we act, the way we behave, ay makita, ito siguro may Kristo ito, ito siguro Kristiyano ito. So makita mo kasi, mga kasombreros, ang fruit of the Spirit, no, nandun sa kanila, no, may joy, may love, may peace, may patience, may kindness, may gentleness, may self-control, no, may goodness, mga kasombreros. So, yun po yun. Ang ibig sabihin po dito ng was cast into the lake of fire,
ay pwedeng related ito sa verse na Matthew 25:41 mga kasus. That is, they will be doomed to a punishment which will be well represented by their lingering in a sea of fire forever. So lingering, dun po sila mananatili mga kasembreros. So yung Revelation, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay sinulat ni Apostle John the Beloved mga kasembreros, na sumulatin po ng Gospel of John sa Matthew, Mark, Luke, John, yun siya mga kasembreros. Tapos yung first, second, and third book of John na maliliit na books mga kasembreros, siya pong sulat. Tapos itong Revelation. So bali 5 lahat ang kanyang nasulat na books mga kasembreros, si John the Beloved. So ito na yung final judgment kumaga pa, no? Ito na yung pinali sa mga pinali mga kasembreros. After this, the affairs of the race will be put on a different footing. So this will be the end of the present arrangements, the end of the present dispensations, the end of human probation. Kumbaga pa, sa isang bahay, di ba merong renovation, for example, merong refurbishments, no, merong pagbabago, rearrangement, kumbaga pa. So ito po yung final arrangement. Okay? Kumbaga pa, kunwari yung kwarto mo, gusto mong linisin lahat, no, tanggalin lahat. So, tatanggalin lahat ng aparador, lahat ng kama ba dyan, lahat ng belongings. Tapos, lalagyan ng panibagong materials or objects or mga setup doon mga kasembreros. Total na arrangement at saka bagong arrangement ang ilalagay doon mga kasembreros. So, the great question to be determined in regard to our world will have been settled. What the plan of redemption was intended to accomplish on the earth will have been accomplished. The agency of the divine spirit in converting sinners will have come to an end. So, wala na. End of the world na yun mga kasembreros kapag tayo po ay namatay. So, this will be the final judgment. So, Jesus Christ first, no, nung una siyang dumating dito ay Savior po siya. Pero sa second coming ni Jesus Christ, siya po ay Judge. Kasi lilitisin niya ang bawat tao. So, di ba, kapag pinatawag ka sa Senado or sa Supreme Court, so nililitis kayo doon mga kasembreros, merong witnesses, merong attorney, no, merong mga may judge mga kasembreros. So, God the Father will serve as the judge and Holy Spirit will be the witness. Pero sa Revelation kasi, meron pang 2 witnesses dito mga kasembreros na na-mention. So, the wicked will be destroyed in what may be properly called the second death. So as remarked in the notes, this does not mean that this death will in all aspects or respects resemble the first death, but there will be so many points of resemblance that it will be a proper call to it death. So ano siya, yung death na tinatawag dito is impyerno. Hindi na siya natatapos. We have physical death and then we have spiritual death. Yung spiritual death mga kasembreros, ito na yung sa apoy na ito, no, sa lake of fire sa impyerno. Ang tao or ang kaluluwa ng tao pahihirapan forever and ever and ever. So, yung physical death natin, ito yung una. Hindi man nanampalataya, no? Hindi namatay ka na, hindi ka naniwala sa Panginoon or hindi ka naging faithful mga source even to the point of death, ay dapat una kang sisilang or di ba ang tao, ganito yun, no? Ay isilang ng physical, baby. Tapos kapag nabautismuhan, naging mananampalataya ni Kristo, pangalawang birth niya yun mga kasembreros. So 2 beses siya nabuhay. Or 2 beses nabuhay. Tapos kung sa mga taong normal, 1 beses lang sila nabubuhay, no? Nabuhay sila physical, pinanganak sila. Pero pag hindi na sila binyagan, 2 beses sila mamamatay. So physical death at saka yung death sa impyerno. Tapos yung 2 beses na nabuhay is 1 beses lang siya mamamatay. Okay? Medyo nakakatawa pero ganun po siya. So yung mananampalataya na namatay, diba, 2 beses siya na born again or na born. Tapos 1 beses siya mamamatay, yung physical lang niya, pero yung kanyang kaluluwa ay hindi po yun mamamatay mga kasembreros. So ganun po siya. Alright, this is somehow doctrinal. So thank you so much sa nananatili pa rin sa nakikinig mga kasembreros. Sila lang po sa ating Word of God. Sana po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga sunod and paalam po. I love you.